Hello? Bakit wala ka kagabi? Ang dami kong nainom kagabi. Sinabi ng mga magulang ko, manatili ka sa aming bahay para sa gabi. Dapat bumalik ka. Sabi ko, natatakot akong sumakit ang ulo mo. Hiniling ko sa kusina na gumawa ng hangover soup para sa iyo. Sabi ni Daddy, kailangan mo ito. Salamat. Pumasok ka muna. Inumin mo ito habang mainit pa. Okay. Hindi. Ang amoy na pabango. Wei, okay ka lang? Bakit hindi mo sinabi sa akin na seryoso pala ang paa mo? Mabuti na lang at lumiit ang pamamaga. Gabi na kasi, kailangan mo alagan si Lolo. Ayokong tumakbo ka ng pabalik-balik. Tanga, boyfriend mo ako. Ako dapat ang nag-aalaga sa'yo. Tama yan. Hindi ba hindi naman masyadong malubha ang sprain mo kanina? Bakit biglang naging seryoso? Hey, Sheshi. Weiwei. Saan ka ngayon? Ay, nasprain yung paa ko. Nasa ospital ako. May papagawa sana ako sa'yo. Magkita tayo at mag-usap tayo mamaya. Oh. Anong nangyari? Bakit parang medyo mali ang tono ni Sheshi? Wei, ano bang nangyari? Sabi ni Sheshi, pupunta siya dito. Ilang taon na tayong hindi nagkita, ngunit medyo maayos pa rin ang relasyon natin. Bakit na-sprain ang paa mo, Weiwei? Grabe ba? Okay lang. Makakalabas na ako sa ospital ngayong hapon. Hijin yan. Bakit wala ka dito? Nung dinala si Weiwei sa ospital, hindi ka pa siguro nag-aalmusal? Paano kung bumili ka para sa kanya? Nawala talaga sa isip ko yan. Anong gusto mong kainin? Okay. Okay. Shishi, meron ka bang naisabihin sa akin? Kung meron man, sabihin mo lang. Weiwei, tingnan mo ang pagiging mabait ni Hijin yan sa'yo. Naiinggit talaga ako. Mabait din naman si Lawyer Lu sa'yo. Mabuti naman siya. Pero lagi kong nararamdaman na may nagbago sa kanya sa nakalipas na 4 na taon. Dati siyang mabait sa akin. Hindi ko alam kung bakit parang wala na siyang pakialam sa akin ngayon. Sheshe, huwag kang masyadong mag-alala tungkol sa mga pakinabang at pagkalugi. Weiwei, alam mo ba, tungkol sa party kahapon, bumili pa ako ng bagong damit. May bagong hairstyle. Ginawa kong lahat para mag-base ng maayos. Ngunit mula sa kanyang mga mata, wala akong nakitang bahid ng pagpapahalaga o hindi man lang siya namangha. Kahit... Weiwei, pwede mo bang sabihin sa akin? Bakit amoy pabango mo ang jacket ni Ashing? Bakit amoy pabango mo ang jacket ni Ashing? Zumalun Blue Windshine. Pangkaraniwan ang amoy nun, hindi malang presyo. Kayang-kaya mo bilhin. Naamoy ko ito nung nagkita tayo kahapon. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Alam mo ba, madami siyang iniinom sa bahay namin kagabi. Gusto ng parents ko na mag-overnight siya. Sa huli, sabi niya, may importante siyang kliyente na kailangan niyang makita. Paano? May mga demanda ka ba na gusto mo ipaglaban sa kanya? Sheshe, mali ang iniisip mo. Pagkatapos, sasabihin sa akin kung alin dito? Hindi natin pwedeng ipaalam kay Sheshe na nagkaroon ako ng relasyon kay Lucy Shen. Kung hindi, masisira talaga ang aming pagkakaibigan. Oo, ganito kasi yun. Di ba na-spray yung paa ko habang sumasayo kagabi? Tapos, naramdaman kong medyo okay lang naman ako. Umuwi na lang ako. Tapos, nang umuwi ako, naramdaman ko na sobrang sakit pala ng paa ko. Gusto ko lang pumunta sa ospital. Tapos, nakasalubong ko si Lawyer Lu at tinulungan niya akong tumayo. Nabigla ako. Pagkatapos ay pinadala niya ako sa ospital. Pangako, hindi na kami magkakaroon ng physical na kontak muli. Nagsasabi ka ba ng totoo? Tatawagan ko si Ashing at tatanungin ko siya. Ikaw ay matalik kong kaibigan. Sana hindi mo ko biguin. Hello? Ashing, walaan mo kung saan ako. Nasaan? Nasa ospital ako. Bakit ka napunta sa hospital? May sakit ka? Hindi. Na-spray ng paa ni Weiwei kahapon.
Pinuntahan ko siya para kamustahin. Alam mo bang tungkol dito? Alam mo bang tungkol dito? Ganun palang nangyari. Sa sobrang sakit niya kagabi ay hindi siya makatayo, kaya dinala ko siya sa ospital. Kilala ko si Wewe. Sinabi niya sa akin na huwag kang mag-alala. Hindi ako nang dududa sa mga ibig mong sabihin. Tapos gawin mo muna ang trabaho mo. Sasamahan ko ulit si Wewe. Wewe, paumanhin. Sinisisi kita kaagad. Wewe, alam mo ba? Hindi ako natatakot na pagtawanan mo ako. Napakagaling ni Sheng. Sa totoo lang, hindi ako ganun ka-confident sa harap niya. Isa pa, iba ang pakikitungo niya sa akin kaysa dati. Kaya naman, medyo naghinala ako sa kanya. Sheng, ikaw ang campus beauty nung college ka. Mayaman ang pamilya mo. Mataas ang self-confidence. Hindi ka ordinaryong babae. Wewe, hindi mo na iintindihan. Masyado kong mature sa harap niya. Walang kabuluhan ang part at self-confidence ko. Shishi. Sa'yo lang si Lawyer Lu. At ikaw lang ang babaeng kaya ipaglaban niya. Ang nakabuo na din kayo ng samahan. Huwag masyadong mag-isip ng masama. Ito ang magtulak sa kanya palayo. Wewe, ang nangyari ngayon ay napagkamalan lang kita, paumanhin. Ngunit, ang pang-anim na pandaman na isang babae tumpak, baka may misteryosong babae nagtatago sa tabi ni Ashing. Ililigtas ko talaga siya. Kung hindi, ay bibigyan ko siya ng babalat. Kung hindi, ay bibigyan ko siya ng babalat. Anong nangyari? Anong pinag-usapan ninyong dalawa? Wala may pinag-uusapan lang kami. Ganun ba? Wewe, magpahinga ka ng mabuti. Babalik ako para makita ka mamaya, tsaka na tayo mag-usap pag gumaling ka na. Wewe, naalala kita nung nasa school ka pa. Alam kong ito ang mga paborito mo. Nagtataka ako kung nagbago ba ang lasa nito ngayon. Naaalala mo pa pala? Gustong gusto ko pa rin. Kainin mo ito habang mainit pa. Yan. Uncle! Ito na ang pinangako ko sa'yo nung nakaraan. Wow, Barbie doll! Nagustuhan mo ba? Opo. Ninyan, bibigyan ka ni auntie ng injection mamaya ha. Medyo masakit to ha. Bakit ang tapang mo? Hindi na ako bata para matakot. Siyempre, matapang ako. Ilang taon ka na? 3 taon na mas matanda sa 2 buwan. Hindi talaga yung 3 taong gulang na bata. Uncle, hindi ko pa alam pangalan mo. Ang pangalan ko ay si Lucy Sheng. Uncle Love. Bibisitahin ka ni Uncle Lu sa susunod. Okay po. Lola, binigyan ako ni Uncle ng Barbie doll kanina. Sinabi niya sa akin ang pangalan niya. Ang kanyang pangalan ay Lu Zisheng. Lu Zisheng? Lu Zisheng? Saan ko ba narinig ang isang pamilyar na pangalan? Ay, matanda na talaga ako. Hindi ko masyadong matandaan. Ay, di bale. Maraming salamat, Uncle. Sabi niya na si Nian ay isang mabuti at magalang na bata. Oo, si Nian, napakagaling at sobrang mabait pa. Tinanong kita, babalik si Professor Song sa katapusan ng buwang ito. Sana ay matulungan niya si Nian. Mabuti, kailan ang posibleng operasyon? Kailangan mo pa rin maghintay para sa karagdagang observation. Salamat talaga. Huwag na nating pag-usapan ito sa pagitan natin. Ay oo, mayroon ka bang sapat na pera? Maaari ko itong ipahiram sa iyo kung wala kang pera. Babayaran mo na lang. Sapat na. Kahit binigo kita ng sobra dati,
Pero, tinulungan mo pa rin ako na walang pasubali. Ano ang sinasabi mo? Hindi ba't ganoon ang nangyayari sa pagitan ng magkakaibigan? Matutulungan kita kapag nahihirapan ka. Hindi ako gaganti ng pabor kapag naging maayos ka. Ganito ang relasyon lang ang matatawag na tunay na pagkakaibigan. Wewe, may totoong relasyon sa pagitan ng pagkakaibigan ninyo ni Sheshe? Alam kong nabalian ng pa ang lola mo sa bayan. Wala kang pera para ipagamot siya. Pinahiram ka ni Shishi ng 10,000 yuan. Mula noon, gaano karaming benepisyo ang gusto niya mula sa iyo? Ano sa tingin mo? Talaga bang tinuturing kanyang kaibigan? Pinangalanan mo siya. Tinulungan siya sa kanyang takdang aralin. Bumili ng almusal. Tulungan pa siyang magsulat ng mga love letter. Kahit ang lalaking nagustuhan niya, binigay mo sa kanyang kaibigan ka ba talaga niya? Hindi. Mas katulad mo ang kanyang kasambahay. Ito ay ang birding dahon na nagmumula sa kanyang pulang bulaklak. Hindi. Hindi ko sinasabi ito para maintindihan ka, kundi para maging matino ka. Isa ka na ngayong ina, ngunit hindi maganda ang karamdaman niya. Maaaring kailanganin niyang uminom ng panghabang buhay na gamot pagkatapos ng operasyon. Malaking gastos ito. Ang kanyang biological na ama ay malinaw na nasa harapan niya. Basta, sasabihin mo sa kanya, hindi mo kailangan magtrabaho ng husto. Sese, hindi ako awkward. Hindi naman sa nagpapanggap akong marangal. Kaya lang, hindi niya ako gusto. Sa tuwing sasabihin niyang gusto niya ako, ipagkanulo ko si Jingshi para sa kanya. Pero hindi niya ako gusto sa loob ng maraming taon. Ikaw ay nasa hustong gulang na. Maaari kang maging mas makatotohanan. Mas gusto ko ito. Pagkaraan ng ilang taon at mahigit 10 taon, hindi lahat tungkol sa paghawak ng kaliwang kamay sa kamang kamay. Basta willing siyang managot kay Nian. Mahalaga ba kung gusto mo ito o hindi? Alam ko lahat ang mga sinasabi mo. Nakikinig ako. Pero ngayon, gusto ko munang gamutin ang sakit ni Nian. Okay, casual ko lang nasabi. Ang buhay sa iyo. Kailangan mo pa rin gumawa ng sarili mong mga desisyon. Salamat talaga sa iyo. Ikaw? Anong coincidence? Hindi nagkataon na nakalimutan kong basahin ang almanang kung lumabas ka ngayon. Anong ginagawa mo dito? Kailangan ko bang iulat ito sa iyo? Yusese, sa palagay ko ay wala kang sama ng loob. Walang sama ng loob. Hindi ko lang matiis ang hamak na lalaki. Anong ibig sabihin ito? Okay, ayaw ko na sabihin pa. Wewe, tara na. Sese, hindi ko lang matiis ang ginagawa niya. Hindi ko alam. Kumusta ka pa rin na parang may utang ka sa kanya. Kasama na niya ngayon si Jingshi. Wala na akong gustong gawin sa kanya. Okay, nakuha ko na. Wewe? Yes, Sese. Bakit ka nandito? Hindi ka ba nag-abroad para sa karagdagang pag-aaral? Bakit? Pinapayagan kang bumalik sa China ngunit hindi ako? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hey, Wewe, hinahanap kita. Isang bagong pelikula ang ipinalabas ngayon. Tawagan si Heiji at sabay nating panoorin. Pero mayroon pa akong gagawin ngayong gabi. Nabilan ko na kayo ng ticket. Kaya sasamahan kita mamayang gabi. Sorry, Yeses. Hindi ko alam na nandito ka. Kaya hindi ako nakabili ng ticket para sa iyo. Wala akong pakialam. Wewe, aalis muna ako. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Wewe, bakit nakikipag-ugnayan ka na naman sa Yusese na yan? Alam kong wala akong karapatan sa kanya. Tama ba? Sinisira mo ang ating pagkakaibigan. Shushe, alam mo ba ang mga bagay hindi tulad ng mga iniisip mo? Ano ba yun? Hindi maaari ipaalam kay Jingshi na nakikipag-ugnayan ako ng palihim. Buti na lang nakasalubong ko siya sa kalye. Nagkataon lang na naisip ko baka nasa iisang dormitory lang kami. Hindi na kailangan kumilos na parang mag-aaway. Totoo? Mabuti. Isa pa rin akong hamak na to kung tutuusin. Magsasabi lang na walang katawa-tawang kasinungalingan. Tama yun, di ba? Wewe, masasabi ko sa iyo, tinuturi kitang bilang matalik kong kaibigan. Kaya, dapat mo rin akong ituring na matalik mong kaibigan. Kaya hindi na pwede maging mabait sa iba. Kung hindi, malulungkot ako. Paano kaya? Ngunit, magsasabi ka ba ng ganyan kung ikaw ay isang tunay na kaibigan? Masyado na ba akong nabigaw sa kahit ang pagkakaibigan ni Peke? Nakaka-touch! Ashing, magiging kasing ganda natin ang pelikula mula ngayon. Hindi kita iiwan sa buong buhay ko. Okay. Wewe, huwag mo akong alalahanin.
Alam kong matagal na tayong hindi nagsama. Medyo maaga pa para pag-usapan ng kasal. Pero sa tingin ko, ngayon ang pagkakataon, hindi na yata ako makapaghintay. Weiwei, papakasalan mo ba ako? Papakasalan mo ba ako? Hey, Jinyan, napaka-romantiko mo. Weiwei, sinusumpa kong magiging mabuti ako sa'yo sa buong buhay ko. Lagi kitang poprotektahan. Mahal kita. Maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataong ito? Wewe, ano pang hinihintay mo? Bilis, pangakuan mo na siya. Yes. Ashing, ang galing niya talaga, no? Kapag nag-propose ka sa akin balang araw, dapat ay mas nakakaanti kaysa dito. Ako ngayon ay medyo hindi komportable at aalis na ako ngayon. Ashing! Anong meron sa kanya? Napakapangit ang mukha niya. Wewe, alam mo ba kung ano nangyari sa kanya? Siya ang boyfriend mo. Paano ko malalaman? Lucy Shane, hindi naman sa dahilan na pumayag ako sa panukala sa loob ng ilang taon ay magalit na naman. Pero, bakit nawala ang init ng ulo mo? Gusto mo ay hatid kita? Hindi na kailangan. Dapat ka lang umuwi at magpahinga ng maaga. Sige, susunduin kita bukas. Bakit ka pumayag sa kanya? Sagutin mo ako! Bitawan mo ko! Balik mo sa kanya ang singsing. Ikaw ba ang Diyos ko? Bakit ako magikinay sa iyo? Ito ay personal na panukala at sumangayon ka dito. Wala akong pakialam. Ako ay casual. Hindi ako casual. Paano ako gumugulo sa isang kama na kasama mo? Bakit mo kailangan pakasalan si Ejin yan? Dahil gusto niya ako. Mahal niya ako at nang bigyan ako ng titulo. Kasama ko siya. Hindi ko na kailangang alalahanin ang sarili ko. Isa lang akong anino na hindi nakikita sa liwanag. Abogado Lu, wala tayong relasyon dati. Please, huwag ka na ulit lumapit sa akin. Weiwei, nasabi ko na sa pamilya ko, magpapakasal na tayo. Medyo curious sila sa'yo. Gawin nating bumisita sa bahay ngayong katapusan ng linggo. Tsak na magugustuhan ito nila mama. Okay. Weiwei, hindi ako makapaghintay sa kasal natin. Matitiyak ka talagang bibigyan kita ng isa sa abot ng aking kakayahan. Ang pinakamagandang kasal. Sa palagay ko, ay huwag na rin tayo masyadong maluho at mapag-aksaya. Simpleng ritual lang. Paano mangyayari yun? Weiwei, deserve mo ito. Gia, natatakot ako na hindi ko kayang bayaran ang pagmamahal mo. Dahil gusto niya ako, mahal niya ako at hanggang bigyan ako ng titulo, kasama ko siya. Hindi ko na kailangan alalahanin ang sarili ko. Asheng, anong ginagawa mo? Uncle. Nakatingin ako sa'yo. Hindi mo ito sinaseryoso. Bakit ayaw mo kipaglaro ng chess sa isang matandang tulad ko? Bigla na lang ako may naisip tungkol sa trabaho. Asheng, huwag mo akong sisihin sa pananalita ko. Dahil mahal na mahal ka ng anak ko, dapat kasama kita. Saka ako sasabihin ang totoo. Napakatalino mo. At may malawak na yugto. Pero kailangan mo maging abogado. Napakahusay ng trabaho ng abogado. Gaano karaming perang maaari mong kikitain? Kami mga abogado ay hindi naman talaga kumikita ng malaki. Pero uncle, kung gusto mo lang makahanap ng isang manugang na pwedeng kumita, bakit mo pa ako hinahanap? Ashe, ano sinasabi mo? Sorry uncle, may gagawin pa ako sa law firm ko. Hindi ako mananatili dito ngayon. Dad, nasaan si Ashing? Umalis na. Sabihin mong tungkol sa kanya.
Kausapin mo ako. Kung hindi lang dahil mahal na mahal mo siya, hindi ko man lang siya matignan ng mabuti. Dad, pakicheck ito para sa akin. Palagi kong nararamdaman na may ibang babae si Ashi ngayon. Nagbago ng Surprise! isip ko. Kaya tulungan mo akong pumili ng 2 pares ng bagong sapatos. Uncle, kumusta ka? Pumunta ka sa ospital para makita ako araw-araw at binigyan mo ako ng maraming laruan? Magiging napakamahal ba? Abogado ako. Maaari akong kumita ng maraming pera. Si Uncle ay nagtatrabaho kamakailan para makapunta ako at makita ka ng madalas. Baka mula ngayon hindi na ako madalas makapunta dito. Mahirap para sa mga matatanda na kumita ng pera. Mahalaga ang trabaho. Hindi naman kailangan dalawin ako ng madalas. Pero ako, ipapangako ko na makapunta ako rito kung may pagkakataon. Ayos. Mama! Hey! Ninyan, gising ka na? Bakit biglang ang daming laruan dito? Lahat yan binigay sa akin ni Uncle Lou. Mama, hayaan mong sabihin ko sa iyo, abogado siya. Gusto ko din maging abogado paglaki ko. Ang apelyido niya ay Lou. Abogado? Pwede kaya? Musician? Paano ito posible? Hindi lang siya ang abogadong nagngangalang Lou sa mundo. Hindi pwede nagkataon lang. Miss na kita. May sakit ka pa? Dapat ay nagpapahinga. Maaari kang maglaro pero dapat tayo magpigil kapag naglalaro ng mga laruan. Saglit lang ako naglalaro araw-araw. Magaling yan. Halika, tumiga ka. Miss, hiniling mo sa akin na suriin ng babae ni Mr. Lu. Hindi ko pa rin mahanap. Ngunit medyo kakaiba ang kinikilos ni Mr. Lu kamakailan. Madalas siyang pumupunta sa ospital para makita ang isang batang babae at ang batang ito ay kamukhang kamukha niya. Anong klaseng bata? Ito ang larawan ng bata. Ang batang ito at si Ashing ay malinaw na inukit mula sa parehong amag. Sabi ko na may babae siya sa labas. Hindi ko inaasahan na pati ang bata ay medyo malaki na. Gusto mo bang suriin ko pa? Okay. Gusto kong malaman kung sinong babaeng yun. Ashing, iniwan ko ang aking asawa at bumalik sa China para sa iyo. May ibang babae ka pala sa labas at nanganak na isang bata. Ulang hiya ka. Tinaydol mo ako ng ganito. Sana huwag mo akong sisihin. Sheshe, bakit ka nandito? Ano bang problema mo? Wewe, sobrang lungkot ko. Talagang may ibang babae siya sa labas. Paano ito posible? Baka nagkakamali ka lang. Paano ito imposible? Hindi lang ibang babae ang meron siya. Nagawa pa nilang mag-anak. Anak? Tingnan mo ang batang ito. Mukha siya mas maliit ang version ni Ashing. Sino maniniwala na hindi siya anak ni Ashing? Sino maniniwala na hindi siya anak ni Ashing? Wewe, bakit hindi ka nagsasalita? Wala. Saan mo nakuha ang mga larawang ito? Inutusan kong bodyguard namin. Hindi ito mahalaga. Ang importante ay si Ashing. Hindi lang siya may ibang babae sa labas. May anak siya. Wewe, bakit ang tahimik mo na naman? Hindi nauugnay sa dugo ang relasyon sa mundong ito. Ngunit mayroong maraming mga katulad na tao. Huwag muna natin sabihin kung ang batang ito ay kay Lawyer Lou. Kahit na tingnan natin ang edad ng batang ito. Pagkatapos ng ito yung naghiwalay kayo. Hindi, Wewe. Ang ibig kong sabihin na ako at si Ash ay dapat pantay-pantay. Anong gusto mo? Hayaan ko na lang problemang to? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Wewe, ikaw ang matalik kong kaibigan. Dapat karamay mo ako sa mga kalaban ko. Sa halip na sabihin sa akin ang totoo. Anong gusto mo? Ano ang gusto ko? Kailangan kong mahanap ang putang ito. Ang lakas ng loob ng mga agaw ng lalaki sa akin. Nainip talaga ako sa kanya. Kung talagang malapit ako sa'yo, magiging isang ganap na puta ako. Iiwan ko aking mga salita dito ngayon. Kahit sino pang babaeng ito, pinakamalapit na tao sa akin, malakas ang loob ko na makipag-away sa kanya. Siyak na hindi ako magiging malambot.
Hindi dapat nalantad si Ningyan. Hindi na natin siya ahiyang manatili pa sa ospital na iyon. Shaolin, nalabas muna ako. Oo, sige. Bakit bigla tayong nilipat sa ibang ospital? Lola, wala akong paraan upang ipaliwanag ang dahilan sa iyo. Kailangan kong ilabas agad si Ningyan sa ospital. Dumating na siguro ang tatay ni Ningyan. Hindi siya. Wei, nagkamali ka na dati. Pinanganak mo rin si Ningyan. Wala nang pagkakamali. Inalagaan mo si Ningyan ng mag-isa. Hindi madali. Hay. Ayoko tumanda na ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan kong makasasama si Ningyan. Kung pupunta ang tatay ni Ningyan, ibigay mo na lang sa kanya si Ningyan. Bata ka pa. May anak, paano magpakasa sa takdang panahon? Lola, si Ningyan, hindi siya pagkakamali. Anak ko siya. Huwag mo nang uulitin ito sa harap niya, okay? Ikaw ang pinakamagaling mula nung ikaw ay maliit pa. Bakit ang suway mo na ngayon? Umupo ka. Oh, ang ganda. Nakumpleto ko ng lahat ng mga pamamaraan. Ang head nito ay kaibigan ng tatay ko. Hihilingin ko sa mga tao na tumitig. Hindi ko hayang may makapasok dito. Salamat sa pagtulong mo ulit sa akin. Tapos, ililibre mo ako sa hapunan? Syempre, ililibre kita sa kahit anong gusto mo. Saan ang nakatira sa ward na ito? Sir, ang ibig mong sabihin ay yung bata? Inilipat siya sa ibang hospital. Umalis na sila. Mukhang magandang isang ito. Dito tayo kumain. May shopping mall doon sa na may masarap na seafood. Tara, punta tayo doon. Teka, anong klaseng seafood ang dapat natin kainin? Dito na lang tayo. Huwag mo akong pansinin. Hinihiling ko ililibre mo ako sa hapunan. Gusto ko lang magkausap tayo. Hindi lang para pabusigin ka. Salamat sa pagpapahiram sa akin ng pera nung nakaraan. Ang sakit ng lola ko ay gumaling na. Upang ipahayag ang pasasalamat, ililibre kita ng hapunan. Anong gusto mong kainin? Ililibre mo ako sa hapunan? Pagkatapos ay kailangan kitang patayin? Hey, alam kong may masarap na French restaurant malapit sa school. Tara, kain tayo ng French food. Anong iniisip mo? Wala. Iniisip ko lang. Parang iba-ibang mga tao. Tara na. Sabihin mo sa akin, bakit kailangan mong ilipat si Ningyan sa ibang hospital? Alam na ni Shishi ang tungkol ni Ningyan. Natatakot ako na hindi siya makakabuti para kay Ningyan. Paano niya nalaman? Paano naman si Lu Zixing? Alam ba ni Lu Zixing? Nalaman ito ng guard ni Shishi. Hindi pala ni Lu Zixing, pero natatakot ako. Ano ang kinakatakutan mo? Nung magkasama kayo ni Lu Zixing, matagal na naghiwalay si Shishi at si Lu Zixing noon. Kaya hindi kita masisisi. So, kamusta naman kayo ni Shishi? Ipinangako ko kay Shishi na hindi ko nakawin si Lu Zixing sa kanya. Naaawa ko sa kanya. Nakikiusap siya kung pwede ba. Huwag palaging pakiramdaman ang hindi maipaliwanag na pagkakasala. Ikinanganak tayong bilang tao. Dapat tayong magkaroon ng sangkatauhan. Ngunit hindi ito maaaring mawala sa parehong oras. Kung wala ka man lang pagkakaiba, maaari lamang maging isang bagay na pagsasamantala. Inggit talaga ako sa'yo. Kasi lagi kang ganito, sariwa at libre. Hanggat gusto mo, kaya mo rin. Iba ako sa'yo. Bakit iba? Lumaki tayo sa magkaibang kapaligiran. Magkaiba rin ang edukasyon na ating tinahas. Kaya nabubuo din natin ang iba-iba nilang mga personalidad. Hindi ako pwedeng maging ikaw. Kung okay lang, magpapakatoo ka. Maganda rin ito. Huwag lang masyadong pahirapan ang sarili mo. Ma, pa, Anak, nandito na kayo? Ito ba ang girlfriend mo, si Xiao Yue? Hello po, tito at tita. Anak, kain na tayo. Tara na. Wei, tama ba? Hayaan mo si Yaya. Hindi namin hinayaan ang aming mga bisita. Okay lang po, tita. Ito ay kaunting tulong lang. Huwag na! Hindi ka po sa insurance ang pamilya namin. Kung gusto mo maghanap ng trabaho bilang Yaya, kaya kitang ipakilala sa mga kamag-anak. Hindi mo na kailangang mag-aksaya ng oras dito.
Sasabihin ko ang totoo, ang kasal sa pagitan niyo ay hindi bagay kay Jinyan para sa akin at sa kanyang ama. Binabisita ka lang namin para lang makita kung sino ka. Hindi kita pinahiya sa publiko. Ngunit may ilang mga salita kailangan pa rin linawin. Ang asawa ni Jinyan ay hindi nagsasabi na siya isang magandang kapareha. Hindi bababa sa isa ay dapat na may paggalang sa sarili, mapagmahal sa sarili at inosente. At ikaw, ang pagiging buntis bago'y kasal sa murang edad? Hindi pa alam ni Jinyan ang tungkol dito? Tita, ang aming pamilya ay isa ring kilalang tao sa mundo ng negosyo. Hindi namin kayang tanggapin ng papa niya ng ganitong bagay. Kung ikaw ay may kamalayan sa sarili, humanap ka ng pagkakataon na magkusa na makipaghiwalay kay Jinyan. Yun lang. At tandaan mo, ito ay maaaring ituring bilang pag-aalaga sa bawat isang disente. Nakuha ko po, tita. Weiwei, halika't kumain ng prutas. Well, hindi na kailangan. May gagawin ako ngayon. Alis muna ako. Anong nangyari, Weiwei? Bakit bigla ka na lang umalis? Ayos lang. Nagmamadali lang ako. Tayin mo ako, ihahatid kita. Kailangan ko talagang ipaliwanag ito ng mahina sa kanya na mag-isa. Weiwei, naisip ko ito habang nasa daan. May sinabi ba ang mama sa'yo? Kamag-alala sa sinabi niya. Nag-alala lang ako sa kasal ng kapatid mo. Kalimutan mo na. Weiwei, anong sabi mo? Pumayag ako sa proposal mo nung araw na iyon. Ito ay talagang upang hindi ka mapahiya. Nadala lang ako nun. Hindi pa talaga ako handang magpakasal. Weiwei, kung hindi ka pa handa, maaari nating ipagliban ng kasal. Kaya kong maghintay. Weiwei, gusto kita sa loob ng maraming taon. Hindi mo ako mapipigilan. Paumanhin, Jinyan. Bakit? Halatang nagkasundo na tayo sa panahong ito. Weiwei, Hindi ako sapat para sa'yo. May tinatago ako sa'yo. anong ibig mo sabihin? Matapos mag-abroad sa Ken, bumugol talaga ako ng oras kay Lu Zisheng. Sa pagitan namin, nagkaanak kami. Anong sabi mo? Isa akong hamak at maduming tao. Ako ay mapanira sa sarili. Masyado akong nagdusa para kay Lu Zisheng. Ngunit, anong magagawa natin? Ang pag-ibig ay ganito, hindi makatwiran. Alam kong hindi siya mabuti sa akin. Siya isang baliw, pero mahal na mahal ko pa rin siya. Kaya nawala ako sa sarili ko. Weiwei, Jinyan, mabuti kang tao. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Ang manager ay masama. Naawa ang dalawang mong kaibigan sa tindahan. Sino bang tinutukoy ko? Si Lawyer Lu pala. Ano bang ginagawa ng lalaking to sa isang tindahan ng sapatos ng kababaihan? Hindi kaya mahaba ang paa ng girlfriend mo? O kailangan mo rin bumili ng sapatos? tama talagang sinabi ni Lucis noon. Isa kang baliw na nakakaakit ng atensyon. Maging si Lucin siya ay nag-iba ng ugali. Hindi ko kayang pakisamahan ka. Oo. Baliw ako. Hindi ako madaling pakisamahan. Ngunit ito ay mas mabuti kaysa pagiging barbareko at bulag. Pagkukunwari ng police surgeon, buti na lang abogado ka, hindi judge. Kung hindi, gaano karami hindi makatarong ang mali. Maling paniniwala ang meron. Anong ibig mong sabihin? Bilisan mo at kumuha ng isang pares ng salamin. Ayokong lumapit sa mga babae. Bakit ka sumusuko kung sasabihin mo? Bakit hindi mo sinasabi sa akin ng maaga na nandito ka? Ilang bagong estilo ang dumating kamakailan. Hayaan mong dalhin kita upang makita ito. Yusus, hinihiling ko sa akin sarili na wala akong galit na loob sa'yo at walang awayan sa takdang panahon. Ipakita mo sa akin ang ilang paggalang. Kung hindi, huwag mo akong sisihin. Ano pa ba ang magagawa ng isang hamak bukod sa pananakot na isang tao? Bakit kailangan mo po siyang harapin? Hindi ko lang matiis ang itsura niya. Siya ay isang abogado. Paano kung makahanap talaga siya ng pangalan mo sa mga batas at regulasyon, lalong balisa? Siya ay isang abogado? Doktor pa rin ako. Kung may kakayahan siya, hindi siya magkakasakit sa buhay natin. Okay. Huwag mo na siyang banggitin. Nagbago ng isip ko, kaya tulungan mo akong pumili ng 2 pares ng bagong sapatos.
Anong tinatago mo? Parang hindi ko nakita ulit. Pagkatapos na dapat kang umakyat. Lu Zisheng, huwag mong kalimutan na may girlfriend ka na. Tigilan mo ng panggugulo sa akin. Ano ang mali? Akala mo bigla kang nainab sa akin? Masyado ka bang confident sa sarili mo? Excuse me, Lawyer Lu. Anong ginagawa mo ngayon? Nakalimutan mo na brinakmail mo ko ng 1 milyon? Kung dadalhin kita sa korte sa oras na ito, alam mo ba ang mangyayari? Tinatakot mo ba ako? Ikaw ang naunang nanakot. Anong gusto mong gawin ko? Pangako mo sa akin ng 2 kondisyon, hindi ko mapaliwanag. Hindi ako pwedeng makulong. Kung hindi, wala nang mag-aalaga sa iyo. Sabi mo, Una, makipaghiwalay ka kay Jinyen. buti na lang break na kami. Pangalawa, papadalan kita ng kontrata mamaya. Anong kontrata ang pipirmahan ko? Dahil ikaw ay gusto kong ituring kalakal para sa sarili ko, binayaran ko na din. Pagkatapos ay maaaring magpatuloy ang transaksyon ito. Gusto mo akong kontrolin? Rosie Sheng, huwag mong kakalimutan na may girlfriend ka. Ang magkasintahan ay parang sakit, ngunit ginamit bilang kasangka para sa produkto. Nagpaparamdam ka sa akin ng sakit. Desisyon mo yon, hindi ba? Okay, kaya kong pumirma. Lawyer Lu, pwede na ba akong umalis? Tara, magsama tayo. Rosie Sheng, huwag kang masyadong lumayo. Ang kasunduan ay magsisimula ngayon. Tinutupad ko lang. Okay. Mahal na hari. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Abogado Sheng, kung gusto mong ipaalala sa'yo bago tayo magsimula, hindi magandang pakiramdam ko nitong nakaraang 2 araw. Kung gusto mong lumaban ng padugo, mangyayari pigilan na ito. Tatapusin ko muna ang pagluto ng brown sugar para sa'yo. Hindi na kailangan yun. Isa lang ako sa mga puppet mo. Hindi kayang bayaran ang iyong maingat na pangangalaga sa akin. Bakit may gamot para sa mga bata dito sa bahay mo? Sa kamag-anak ko yan na bumisita dito. Sinong kamag-anak? Ang daming tao sa pamilya ko. Siyempre marami akong kamag-anak. Hindi ko sila mapangalanan. Sinasabi ko sa'yo, alam mo ba ito? Wala kang pakialam kanina. Bakit ang pinag-uusapan ngayon ang tungkol sa mga kamag-anak? Uminom ka. Abogado Lu, siguradong napakasaya na yung kasintahan. Inumin mo na ito. Oo. Ako ay mula sa bansa. Mas masahal pa sa pagkain ng sariling pagkain. Iyong soulmate, kaya kitang pasayahin. Ayoko na. Hindi ba natin ito magagawa? Naging masama ba ako sa'yo sa nakalipas na 4 na taon? Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Lucy Shen, bakit kailangan mo magpakatanga sa akin? Hindi mo ba talaga alam kung anong talagang gusto ko? Jinian, Wewe, nalaman ko na. Wewe, nalaman ko na. Oh, Lucy Sheng, ipagsundo ka na sa dormitoryo. Nandito ka pa para siraan ang buhay niya. Bastardo ka talaga. Anong kinalaman namin sa'yo? Oh, tumigil kayo! Lucy Sheng, mas mabuti pang umalis ka na rito. Ikaw ang dapat na mawala. Tama na! Umalis na
kayo dito? Weiwei, bumalik ako kahapon at nag-isip tungkol dito buong gabi. Lahat ng sinabi mo sa akin, pinag-isipan ko ito ng mabuti. Sigurado akong mahal pa rin kita. Siyempre wala akong pakialam kahit may anak ka. Zenye, lumabas tayo at mag-usap. Tungkol sa anak ko, hindi alam ni Lu Zixing ang tungkol dito. Maaari mo bang ilihim para sa akin ang bagay na ito? Hindi mo sinabi sa kanya? Weiwei, bakit ang tanga mo? Hindi ko sinabi sa kanya noon dahil natakot ako na baka isipin niyang kontrolin ako at ang anak ko. Hindi ko sinasabi sa kanya ngayon dahil natatakot ako na awayin niya ako. Wala na akong mahal. Ayokong mawala ka kahit ang bata. Jinyan, maaari mo bang itago ang sikretong ito para sa akin? Maaari mo bang itago ang sikretong ito para sa akin? Pangako ko sa'yo. Salamat. Ngunit bahagyang gusto ko pang tapusin ang hindi ko natapos. Gusto kita. Gusto ko ang iyong pagkatao, pag-iisip at kaluluwa. Hindi lang ang itsura mo o kung ano paman. Wala akong pakialam para maglaan ng oras para sa iba. Wala akong pakialam kung may anak ka. Gusto lang kitang makasama. Ang asawa ni Jinyan ay hindi nagsasabi na siya ay isang magandang kapareha. Hindi bababa sa isa ay dapat mapagmahal sa sarili at inosente. Nakalimutan mo na ba na blinakmail mo ako ng 1 milyon? Kung dadalhin kita sa korte sa oras na ito, alam mo na ang mangyayari. Paumanhin. Pasensya na. Anong klaseng ingay ang meron? Weiwei, hindi ba ako maihahambing kay Lu Zixing? Mas magaling ka sa kanya kahit saan. Hindi ako sapat. Huwag ka nang babalik dito. Weiwei, ipinaliwanag mo ba ito ng malinaw kay Hijin yan? Bakit hindi ako matiis? Kung sasabihin kong oo, papakawalan mo ba ako? Hindi. Tapos walang masabi. Anong ibig sabihin ni Hijin yan na sinabi niyang may anak ka? Nagkasakit. Tama ba yun? Anong sakit? Parang wala akong mukha para sabihin sa'yo masakit. Siyempre kailangan. Sa kaso ng ilang nakakahawang sakit, huwag mo na hintayin na mahawa ako. Kung wala kang sasabihin, ako na mismo ang magdadala sa'yo sa ospital. Hindi dapat ako makapunta sa ospital. Malalaman niyang tungkol sa anak ko. Alam mo, ilang taon nang nakalipas, nung pumunta ako sa probinsya para alagaan ng lola ko, inooperahan ako ng appendicitis. Hindi ito naibalik noon, kaya lumalala ang resistensya ngayon. Okay ka lang ba? Lawyer Lu, nagbibiro lang ako. Saan ko na kung anak ko? Mas maganda kung wala. Pero bakit lagi kong nararamdaman na may tinatago ka sa akin? Baliw ako. Ikaw, wala ka bang tinatago sa akin? Pag-usapan natin ito mamaya. Aalis na ako. Nahanap ko ng impormasyon tungkol sa bata. Yan ang pangalan niya. 3 taong gulang na ngayon. May sakit sa puso. Congenital heart disease. Nakarehistro sa ospital. Ang impormasyon tungkol sa ama ay hindi pa alam. Ngunit ang pangalan ng ina ay Shan Yuwei. Anong pinagsasabi mo? Shan Yuwei? Siya ang matalik mong kaibigan ni si Shan Yuwei sa loob ng maraming taon. Okay. Sabi ko na, bakit hindi ko mahal kung sinong babae katabi ni Ashing? Nasa paligid na pala ang puta. Salamat sa pagtitiwala sa kanya noon. Sabihin mo sa kanya lahat ng sikreto mo. Takot mamatay ang puta! Kailangan ko siyang harapin ng harapan. Hindi. Hindi ako pwedeng magalit sa kanya. Marami rin siyang sikretong alam. Kung sakaling maglakas loob kang tumalan sa pader at sundutin ako. Teka, hanapin mong maliit na masamang insekto. Miss, anong gusto mong gawin ko? May sakit na bata. Kahit may mangyari na hindi inaasahan. Normal lang naman dapat, di ba? Kung wala ang batang ito, hindi ako naniniwala hindi ko siya maagaw. Sheshe, bakit ka nandito? Hindi ba malapit na magbagong panahon? Pumunta ako para asikasuhin ang trabaho mo, tapos ipapakilala ko sa'yo. Ang pares na ito ay ang aming bagong modelo. Tingnan mo.
Nakalimutan kong tanungin sa iyo, Wewe. Kanina ka pa dyan, hindi ka ba nag-aaral ng architectural design? Bakit bigla kang pumasok para magtrabaho sa isang tindahan ng sapatos? Bakit mo naman natanong yan bigla? Wala lang, na-curious lang ako. Kahit ang trabaho sa tindahan ng sapatos ay hindi masama. Pero kumpara sa original major mo, medyo mababa ang online number mo. Ay, naalala ko nung college ka. Hindi ka ba masyadong hinahanga ng mga instructor mo? Iniimbitahan ka rin niya sa kanyang studio pagkatapos ng graduation. Bakit hindi ka pumunta pagkatapos? Bakit hindi ka pumunta pagkatapos? Sean Yuren, sobrang hinahangaan kita. Nagsumikap ako para sanayin ka. Bigyan ka ng pinakamataas na antas ng mga proyekto. Ito ba yung upang hayaan kang bumalik? Ay, baby ka pa sa bahay? Pasensya na po. I'm so sorry. Ikaw isang batang babae na nagmula sa isang bundok. Wala kang family background. Sa halip na magsumikap habang bata ka pa, ikaw ay umuwi at nagkaanak. Kapag gusto mong bumalik, wala ka na lugar ngayon. Mayroon ka na ngayon, ang lahat ay titigil sa pag-iiral. Yun lang. Pinipilit mo pa bang umalis? Teacher, ang pagkakaroon ng anak ay napakahalaga sa akin. Sorry talaga. Sa susunod. Pinapahiya mo talaga ako! Alis! Alis! Paumanhin. Wala. Masyadong pagod ang industriya ng disenyo. Alam mo rin na wala akong mabuting kalusugan. Sa tingin ko, ang pagtatrabaho ng simple ay mas bagay sa akin. Ganun ba, Weiwei? Wala kang tinatago sa akin? Ano ang may tatago ko sa'yo? Nagpapanggap ka pa rin sa akin. Kung hindi ko lang ito nahanap ng patago, hindi ko alam hanggang kailan ko ito itatago sa dilim. Weiwei, alam mo naman ang ugali ko. Ayoko na pinagtaksilan ako ng iba. Kung isang araw na lamang kung pinagtaksilan mo ako, talagang tatalikuran kita. Bakit mo sinasabi ang mga bagay na ito? May natuklasan ba siya? Ninyan, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala, Weiwei. Si Professor Song ay isang pediatric cardiac surgeon. Dapat may paraan siya. Pagkatapos ng paunang pagsusuri, sa tingin ko, posible ang operasyon. Ngunit ang pagkulubhan ng kanyang kalagayan ngayon, hindi na angkop ang minimally invasive sa operasyon. Ang mungkahi ko ay direktang buksan ang kanyang dibdib. Buksan ng dibdib? Mataas ba ang tsansa ng tagumpay? Kung ako ang surgeon, ang rate ng tagumpay ay maaaring kontrolin sa 70% o higit pa. 70%? Hindi rin mababa yun. Professor Song, simulan na natin. Di ba sabit ko dapat may paraan? Okay, kung walang ibang opinyon ng pamilya, maghanda upang ayusin ang operasyon sa susunod ng 2 araw. Okay. Sir, maraming salamat sa pagkakataong ito. Kung hindi ikaw, hindi ko mahanap si Professor Song. Salamat sa exemption. Sana magising ka kahit konti. Tuluyan kang lumayo kay Lu Zixing. O ipaglaban mo yung sarili, hindi ka mabuti o masama. Tulad nito, ang isang mabuting tao ay hindi maituturing na isang masamang tao. Ginawa ko ito para sa iyo. Sir, pag-isipan kong mabuti ang sasabihin mo. Pag-iisipan ko itong mabuti pagkatapos makumpleto ni Nene ang operasyon. Miss, dumating na yung pagkakataon. Oh? Makalipas ang 2 araw, ang anak ni Shen Yue ay isasailalim sa operasyon sa puso. Napakahusay. Ang operasyon ay likas ng mapanganib. Normal na mangyari ang anumang aksidente sa daan. Walang magdududa dito. Shan Yue, huwag mo akong sisisihin sa pagiging malupit ko. Nasa mabuting kalooban ako. Bakit hindi ka kumanta? Hindi ako interesado. Anong masarap na pagkain ang gagawin mo? Hindi ka ba marunong magluto nito sa sarili mo? Lahat ng masarap gusto kong kainin. Nasa mabuting kalooban ba ako ngayon? Gumawa ako ng 2 ulam pero walang kinalaman sa iyo. Abogado Lu, huwag masyadong sentimental. Nagbago ka na, hindi ka pa nagsasalita ng ganito. Palagi kang nakingiti sa oras na iyon. Lawyer Lu, kung gusto mong maging komportable, mangyaring lumabas at tumiko sa kaliwa para hanapin ang pulis. Wala akong ganitong serbisyo dito. Ang relasyon ko sa pulis
Asheng, nakabalik ka na ba galing sa trabaho? Anong mali? Anong meron? May bagong barbecue restaurant sa malapit. Gusto kitang tanungin kung gusto mong sumama. Medyo busy ako kanina. Sa susunod na araw na lang. Okay, magpaka-busy ka muna. Hindi na kita iistorbuhin. Ashing, hindi ka nagsisinungaling sa akin noon. Ngayon ka pa nagsimulang magsinungaling para sa babaeng yun. Wala akong pakialam. Hindi kita sinisisi. Dahil malapit na kitang aagawin. Ayos lang, magiging okay ka. Huwag kayong mag-alala. Umupo muna kayo dali. Naniniwala ko na magkakaroon ng isang mabuting balita sa lalong madaling panahon. Tara. Direktang lagdan. Masyadong mabilis ang coagulation. Masyadong mabagal ang sirkulasyon ng extracorporeal. Gansu number 18. Hindi maganda. Pagawaran ng ate ng pasyente. Biglang nagkaroon ng malubang patuloy ng pagbaba ng pressure ng dugo. Hindi dapat. Paano tumugon sa mga bagay? Anong dapat gawin natin, Professor? Huwag magpanik at abisuhan ng pamilya ng pasyente na mag-isa. Ang iba ay patuloy ang paghahabol sa kanila. Nandito ba ang mga kapamilya ng bata? Nanay niyo ako. Paano ang operasyon? Itang hindi inaasahan ang nangyari sa operasyon ng pasyente. Napakadelikado ng sitwasyon. Ang mga kawalan ng medikal ay nagsisikap na iligtas. Ito ang abeso ng ahensya. Ngayon kapag humingi ng leave. Diba? Sabi ng mataas ang probability of success. Diba sabi ko walang aksidente mangyayari? Paano biglang naging ganito? Maraming mga aksidente sa panahon ng operasyon ay hindi mahulaan. Ang magagawa lang namin ay subukan ang aming makakaya para iligtas. Mga miyembro ng pamilya mangyaring nagdaan sa lalong madaling panahon. Susubukan namin ang aming makakaya. Huwag dapat matakot. Dapat malakas ka. Punasan ng pawis. Ang mga vital signs ay sa wakas matatag na. Dr. Lee, maaaring tahiin. Kumusta ang operasyon? Okay lang ba siya? Matatag na ang vital signs. Tagumpay din ang operasyon ng diaphragm. Oh, Tara, punta tayo sa opisina. May sasabihin ako. Miss Shen, maaaring tumawag ka kaagad ng pulis. Professor Song, anong nangyayari? Makinig ka sa akin. Ang thoracotomy ay nangangailangan ng sirkulasyon ng dugo sa labas ng katawan. Kaya nagkaroon tayo ng mga pasyente na itinurok sa therapy, anti-coagulation at anti-infection. Ngunit ang operasyon ay nasa kaligitnaan ng oras. Biglang pagkabigo sa atay. Ito ay halos isang imposibleng sitwasyon sa klinikal. Maliban kung may mali sa inekson na heparin. Siyempre, sinyan ngayon, ang valve surgery ay medyo tagumpay. Ngunit, gaano kalaki ang epekto sa atay? Karagdagang pagsubok at pagsusuri ay kinakailangan. Natatakot ako na hindi magiging maganda ang mga bagay. Sinong pumatay na 1,000 hiwa? Napaka-irresponsable. Puntik nang patayin ang buhay ng apo ko. Hindi ito aksidente. Aksidente man o hindi, kailangan muna ipaalam sa pulis para ma-seal ang ospital. Upang maiwasan ang mga may katuturang responsableng tao, tumawag tayo ng pulis. Anong meron? Dumaan si Miss Shan sa investigasyon ngayong umaga. Meron talagang nagpanggap na nurse. Pumasok sa ospital. Karamihan sa surveillance camera ay Kaya lang, sobrang ingat ng kabilang partido. Nagsuot ng maskara. Hindi pa posibleng matukoy ang mga tampok ng muka ng ibang tao. Nandito pa kami. Ang sangkap ng oxaliplatin ay nakuha mula sa gamot. Nagdulot ito ng tsak na pinsala sa panggana ng atay at bato. Ang konsentrasyon at dosis na na-inject ng kalaban ay partikular na malaki. Napakabata ng anak mo. Yun ang dahilan kung bakit nagiging sanhit na pagkabigo ng atay. Una naming natukoy, ito ay isang kaso na sinasadyang pinsala. Mamang pulis, mangyaring sigurado na mahuli sila. Mangyayaring matitiyak. Hindi pa pakawala ng pulis ang sinumang kriminal. Ngunit mangyayaring tandaan, hindi ko kailanman naglalagay ng anumang sama ng loob sa sinuman. Wewe, alam mo naman ang pagkatao ko. Ayaw ko ng pagtataksel ng iba. Ako, kung isang araw makita kung pinagtakselan mo ako, talagang tatalikuran kita. Ikaw ba yan, Chin?
Salamat, pulis. Babawi ako sa susunod. Sa sandaling magkaroon ng anumang aabisuhan ka namin sa lalong madaling panahon. Hey, Miss Yan, lumabas na ang resulta ng pagsusuri sa atay ni Nyan Nyan. Paano ang kalagayan niya, Doc? Hindi maganda. Masyadong malubhang pinsala sa atay ni Nyan Nyan. Kita mo, karamihan sa kanila ay mukhang tofu. Sisira sila kung hindi ka mag-iingat. Ang pag-andar ng hematopoietic ay lubhang naapektuhan. Hindi banggitin ang epekto sa pang-araw-araw na buhay. Sa anumang oras, may posibleng magbanta ng buhay. Ano ang maaari mong gawin? Nakatutok ako sa puso. Sa atay ay maraming pananaliksik. Pero based sa common sense, ang pinakamagandang paraan ngayon ay magkaroon ng liver transplant. Maaari kang makipag-ayos sa ospital para sa mga detalye. Sige, alis muna ako. Salamat, Professor Feng. Saan ka galing kagabi? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Kinakausap kita! Alam mo bang pagod na ako? Pwede bang itigil mo na ang pang-iistorbo sa akin? Suriin mo ito para sa akin. Kung anong nangyari kay Shen Yue. Alam mo bang pagod na ako? Pwede bang itigil mo na ang pang-iistorbo sa akin? Mr. Lu, may bagong komisyon. Ang kabilang partido ay nangangailangan sa iyo na personal na pumalit. Gusto mo bang tignan? Hospital ng Union. Bandang alas 8 kahapon ng umaga, isang tao ang nakasuot ng pang-nurse na pumasok sa ospital ng Union para sa isang pasyente na isa sa ilalim sa operasyon. Nag-inject ng maling injeksyon, sanhi ng isang malubhang medikal na aksidente. Sa kabila ng matinding pagsisikap sa pagsagip, pansamantalang wala sa panganib ang pasyente. Ngunit maaari rin itong magdulot ng malubhang pinsala sa atay. Ano ang apila ng ospital? Ang ibig sabihin ng ospital, handang kumuha ng responsibilidad para sa hindi magandang pangangasiwa, bayaran ng pasyente. Pero ayoko nang lumala pa, nakakaapekto sa reputasyon ng ospital. Kaya maaaring hilingin sa iyong kinatawan na lumapit at ang pamilya ng pasyente ay nakipag-ayos. Susubukan panitilihin itong pribado. Okay, bumalik ka na. Kipag-appointment ng ospital sa pamilya ng pasyente. Ngayong 5 PM meeting, mangyayaring dumating sa oras. Oo, alam ko. Ang kabilang partido, ang abogado pinadala si Lu Jishin pala. Hindi ko siya pwedeng makausap. Ipaubaya ko na lang siya sa iyo. Yusus. Nasaan ang pamilya mo? Kaibigan lang ako ng pamilya ng pasyente. Gusto kong kausapin ang ibang miyembro ng pamilya ng pasyente. Ako ang kinatawa ng mga miyembro ng pamilya. Naglilibot na naman ang paningin. Umikot na naman ang mga mata mo. Nagpapanik ka ba? Nagkakamali ka. Tama ako. Hindi ito ang ugali na nakita mo sa akin noon. Bakit ka pumapatay ng tao? Kung anong pinagsasabi mo, baka nasa maling upuan ako. Alis mo na ako. May sakit ka ba? Lulu. Kakatawag lang ng ospital. Sinabi ng pamilya ng pasyente na umiling ng pagpapalit ng abogado. Kung hindi ay tinatanggihan ko siya. Baka may masabi akong masaktan siya. Hindi ko man lang nakita ang kabilang partido. Paano nangyari yun? Ito ay kakaiba. Maaaring ipakita sa akin ang detalyadong ulat. Oo. Ito ang bagong pinadalang impormasyon mula sa ospital. Tingnan mo sa loob, meron ding mga larawan ng pasyente. Yan. Alam mo itong maliit na pasyente. Kamukhang kamukha mo siya. Kung hindi pa kita kilala at hindi pa kasal, nagdududa pa nga ako kung anak mo ba siya. Anong pangalan ng kanyang ina? Naisip ko, sa tingin ko. Meow Meow isang bihirang apelyido. Oh, naalala ko na. Shen Yue. Oh, tama. Tawagin mo si Shen Yue. Uy, Lulu, saan ka pupunta?
Shanyue, binigyan mo ako ng anak. Wala. Ano pa bang sinusubukan mong itago? Si Nian Yan. Anak ko siya, di ba? Akin lang si yan. Wala itong kinalaman sa'yo. Ayoko mag-alaga ng bata. Lumabas tayo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Musician. Yan ang sabi mo. Ito ay isang hindi kahihiyan. Di ba sabi ko sa'yo? Anong iniisip mo? May kasama ka ba sa opisina ng nabuntis? Nandito ako, gusto kong magkasama tayo araw-araw. Magbubuntis din ba ako? Huwag ka masyadong mag-isip. Bata ka pa. Hindi mo na natin pag-uusapan tungkol sa pagkakaroon ng anak. Diba sabi ko sa'yo? Ayaw mo lang. Tanungin mo ang sarili mo. Naisip mo na ba na lagi tayong magkasama? Naisip mo na ba na magkaroon ako ng anak? Papalitan ba ako sa puwang? Hanggat babalik sa Shishi, kailangan ko magbigay daan, di ba? Kaya pala humingi ka ng pera sa akin para ibigay sa anak mo. So ano? Paano kung hindi? Sabihan mo ko ng diretsyo. Bakit ang lakas ng loob mong mang-abala? Ikaw at si Shishi ay muling nagkita. Akin lang ang bata, wala itong kinalaman sa iyo. Ako ang ama niya. So ano? Hanggat tumalaban ako hanggang kamatayan. Kahit na magsagawa ka ng paternity test ng pribado sa ilalim ng batas, ganoon din ang aking kapalaran. Abogado Lu, hindi ko kailangang ipaalala sa iyo ang tungkol dito. Kailan ka nagsimulang mag-aral ng abogasya? Salamat sa iyo, Attorney Lu. Kasama kita sa lahat ng mga taon na ito. Marami akong natutunan. May natutunan din akong mababaw na bagay. Ikinukumpara ko lang ang sarili ko sa iyo. Ano ba talagang gusto mong gawin ko? Ayusin ko muna ang mga gamit ko bago ako umuwi. Umalis ka na sa bahay ko. Wala na akong gustong gawin sa iyo. Pag-uwi ko, inayos ko ng mga gamit ko at tumabas ng bahay. Wala na akong gustong gawin sa iyo. Hindi ba ito ang sinulat ni Shishi sa akin noon? Napakaganda na iyong mga mata. May maaraw at maulan na araw at buwan sa loob, bundok, ilog, ulap, ambon, bulaklak at ibon. Pero mas magandang paningin ko dahil sa mas magandang mata ko nandito ka. Paano kita makikilala? Sa aking pinakamagandang sandali. Dito ako nagdarasal na 500 na taon sa mga kasulatang Budista na maikasal tayo. Pagkatapos ay ginawa akong puno ng Buddha, lumalaki sa tabi ng kasada na dapat mong madaanan. Ang mga bulaklak ay maingat na namumulaklak sa sikat ng araw. Ang mga bulaklak ay ang lahat ng aking pag-asa para sa mga nakaraang buhay. Habang papalapit ka, pakinggang mabuti. Ang nanginginig na gabi ngayon, ang hili ko sa paghihintay. Tingnan ang tanawin ng tagsibol sa madaling araw at ang mga ulap sa dapit hapon. Nakaupo, namimiss kita. Puno ng sayang puso ko pero hindi kita kilala. Lucy Shane? Anong ginagawa mo? Kahit pinagalitan na kita dati, ngunit ang pagpatay ay labag sa batas. May tatanong lang ako sa'yo. Ang iyong paboritong inumin ay caramel chicken jelly. Tataka ako kung ang lasa ay nagbago sa mga nakaraang taon. Hindi ko ba naisip na magiging mabait ako sa'yo? Gusto ko lang magtanong sa'yo ng mga katanungan. Sabihin mo sa akin ang isang bagay.
Bakit bigla mo na lang akong kinakainisan dahil magaling akong maglingkod sa'yo? Galit ako sa'yo. Nasa gustong gulo na si Lawyer Lou. May kasabihan. See it her, but don't tell the truth. Gusto kong malaman kung anong nangyari kay Shan Yue. Nangyari ito, tanong mo sa akin. Pwede mo rin itanong sa girlfriend mo. Anong ibig mong sabihin? Ano ang ibig sabihin nito? Nakasama mo na silang dalawa. Hindi mo man lang napansin. Malamang hindi mo ito mahahanap. Kung tutuusin, napaka-charming mo, Lawyer Lou. Palagi kang hinahabol ng mga babae. Paano ka humingi ng abogado? Gusto ko lang malaman ng totoo. Bakit parang ibang tao ako bigla? Kaya alam mo lahat. Oo, sinulatan ka ng love letter noon. Ang tanong, Ang taong nakikipagpalitan ng mensahe sa iyo ay si Wewe. walang kabuluhan, Lucy Sheng. Isa kang nangungunang estudyante. Hindi mo na kailangan isipin ito. Clueless level lang yan. Anong magagandang salita? Pag umuusap ang maaari mong isulat. Huwag na lang pag-usapan ang filosofiya ng buhay niya matukoy ang pagkakaiba ni Zongko at Likoy. Pero bakit? Lucy Sheng, may 6 na tao sa dormitory namin noon. Si Wewe ang pinakamatanda. Isang mabuting tao. Masaya akong makakasama ang lahat. Simula nung mapalapit siya kay Jingxi, Nawala sa kanyang lahat. Alam mo ba ito kung bakit? dahil kaya mapanggap ni Jingxi. Dahil kulang sa pagmamahal si Wewe. Masyadong malungkot. Halatang gusto ka rin niya. Ngunit naging isang ghostwriter. At tinatamasa ni Jingxi ang lahat. Pero nakuha ko lahat ang nararamdaman mo. Hindi ko alam na si Weiwei yon. Ang gusto ko yung makipag-usap sa akin yung mga sulat. Ang babaeng nagpapalitan ng mithiin at katotohanan. Anong silbi ng pagsasabi mo sa akin ng totoo mong nararamdaman? Hindi kita gusto. Naiintindihan ko. Salamat. Mali. Lahat ay mali. Sheng, ang kaibigan ng aking ama ay nagpadala sa akin ng ilang kahon ng alimango. Tinahan kita ng isang kahon. Nasa bahay ka ba? Pagbuksan mo ako ng pinto. Hindi na kailangan. Hintayin mo ako pagbalik ko. Sheng, ilagay ko muna ang mga alimango sa refrigerator para sa iyo. Sandali lang. Anong mali? Naalala ko na sinulatan mo ako nung ako'y nasa paaralan. Binanggit mo sa sulat ng iyong pangarap. Anong naramdaman mo? Napakaraming taon na nakalipas. Hindi ko na rin maalala. At saka, paano nga ba siseryosohin ang isang childhood dream? Pero ang pangarap na impresyon, ang isinulat mo sa iyong sulat noong panahong yun ay gusto mo maging isang nangungunang taga-disenyo? Oo. Sa tingin ko ay sumulat ako sa iyo. Matuto tayo ng design. Pangunay iisipin ang lahat sa internet. Pero parang ngayon lang ako nagkamali. Ang isunulat mo sa iyong liham ay umaasa ka ng tahimik at masayang buhay. Tahimik ang mga taon. Sheng, Alam mo ba kung ano ito? hindi ito oras ng kolehiyo. Sinulatan ba kita ng sulat? Tingnan mong sulat kamay, bakit parang kay Weiwei? Di kaya ay palihim niyang kinopya ang sulat namin? Sheng, ay ilang letra lamang. Hindi mo ko dapat pagdudahan dahil sa credit ko. Walang maipaliwanag mga liham na ito. Tsaka hindi ko talaga alam kung ano nangyayari. Masyado ka bang nagsisinungaling kahit ikaw mismo naniniwala sa sarili mo? Huwag mong kalimutan na ako ay isang abogado. Hindi ko babalaan ang ahas sa damuhan. Isang test paper na may buong score na 150. Magmura ka. Sigurado bang ikaw nagsulat sa mga liham na yon? Bulag ako sa simula. Gusto ko, siya lagi yung kausap ko sa sulat. Ang babaeng pinaglaho, ang kaluluwa. Matagal na kaming tapos.
Ashing, huwag kang umalis. Inamin ko na hiniling ko sa mga sundalo ko na sulatan ako na ng mga nag-letter. Hindi tamang ginawa ko. Ngunit palagi kitang tinatrato ng parehong taos-puso sa napakaraming taon. Ang tanging taong mahal ko ay ikaw. Tama na! Kung anong makukuha mo sa pagsisinungaling ay dapat mabayaran sa huli. Ashing, mahal na mahal kita. Ako ay naging isang masamang tao para sa iyo. Kaya, hindi ako papayag na kukunin mo ito. Dok, pwede bang magsagawa ng liver transplant para kay Ninian? Ito ay sanhin ng operasyon sa iyong ospital. Hindi mo ito makakalimutan. Nais din namin magsagawa ng operasyon sa bata sa lalong madaling panahon. Hayaan siyang gumaling kaagad. Ang aming ospital ay walang angkop na mapagkukunan ng atay sa ngayon. Sa iyo, hindi magkatugma ang atay. Nakalimutan kitang tanungin. Alam mo ba kung nasaan ang biological father ng bata? Ang uri ng dugo ng isang bata sa pangkalahatan ay hindi sumusunod sa ina. Sumunod ka na lang sa tatay niya dahil hindi magkatugma ang uri ng iyong dugo. Ang ama ng bata ay hindi dapat gawin ito. At mula sa pananaw ng isang doktor, inire-recommenda din namin ang pakikinig sa parehong bagay. Ito ay tiyak na magiging mas makatuwiran. Gumamit ng isang salita upang ilarawan ang tulad sa iyong isipan. Aling salitang ito? Soulmate. Patay na siya. Sorry, hindi ko alam. Wala. Magtanong sa ospital. Isang bagong gamot para kay Lillian sa lalong madaling panahon. Sige. Pasensya na po. Paano ngayon ang pisikal na kalagayan ni Yan? Ito ay privacy ng pasyente. Sorry, hindi ko ito masasabi sa'yo. Paumanhin. Wala ko nito. Lininawin ko. Ako ang abogadong iniimbitahan ng iyong ospital para mas maging maayos ang negosasyon. Kailangan kong malaman ng maaga ang kalagayan ng pasyente. Ang puso ni Yan ay pansamantalang nasira pagkatapos ng operasyon. Walang malaking problema. Malubhang pinsala sa atay sa panahong ito. Kailangan ng transplant agad. Ngunit ang ina ng bata at uri ng dugo at atay ay hindi makatugma. Ang ospital ay walang angkop na pinagmumula ng atay sa ngayon. Narinig ko rin sa nanay ng bata, ang kanyang ama ay pumanaw na. Ang ospital ay walang ibang solusyon sa ngayon. Gagawin ko ang lahat para makabawi. Sinabi niyo ba talaga sa mga tao na namatay ko? Shenhui, galit na galit ka ba sa akin? Okay, naiintindihan ko. Salamat. Ninian. Dapat malakas ka. Ninian, dapat kumapit ka. Ako ang tunay na ama ni Yan. Gamitin mo ang atay ko. Talaga? May willing mo talagang mag-donate kay Ninya? Malapit na maging handa si Ninya. Oo, maliligtas ang kabilang partido at si Yan. Tapos, gusto kong tanungin ang taong iyon kung sino ito. Gusto ko siyang pasalamatan ng personal. Pero may request ako. Huwag mong sabihin ang bagay na ito. Yan ang isagot mo kay Shenhui. Ang aming ospital na nagpapatibay ng isang patakaran para sa donasyon ng organ. Hindi alam ng alinmang partido ang pagkakalinlan ng kabilang partido. Kung hindi, magdudulot ng gulo sa ating pamilya. Merong maraming mga hindi ginustong epekto. Okay, naiintindihan ko. Salamat, Doc. Sabi ko na nga ba, ayusin mo lang mga gamit mo bago ko bumalik. Mag-usap tayo. Parang wala na tayong dapat pag-usapan. Alam ko na. Ikaw sumulat sa akin. Kaya gusto mo humingi ako ng tawad sa'yo? I'm so sorry. Hindi dapat ako nagsinungaling sa'yo noon pa. Maniwala ka man o hindi, palagi ko ito gusto. Ang babaeng sumusulat sa akin. Akala ko palagi kong binabalaan ng taong iyon. Lucy Shing. Kung mismo na. Inamin ko na mahal kita noon. Kaya nagsikap ako para dito. Binayaran ko ng malaking halaga. Pero gising na ako ngayon. Ayokong magpatuloy sa ganito. Nagsinungaling muna ako sa'yo. Hindi mo kailangang makonsensya. Palampasin na lang natin to.
Wala na ba talaga akong pagkakataon pa? Nag-abala ka pa. Okay. Iniisip ko lang na dapat kong linawin sa'yo. Gusto kong malaman mo. Ang pakiramdam na binigay mo sa akin, ito ay hindi isang walang laman na kagalakan. Nagkamali lang ako kapag tayo ay magkasama. Hindi naman sa hindi kita mahal noon. Ako lang ang hindi umamin. Dahil yan ang sisira sa pagmamahal sa puso ko. Kung alam ko lang na ikaw yung taong iyon. Hindi ko inaasahan. Ang unang beses na marinig ko ang salitang pag-ibig galing sa'yo, simula na maghiwalay tayo, hindi masyadong masakit. Mas mabuting sabing maghiwalay na lang dahil hindi mo pa ito opisyal na tinanggap. Paumanhin. Wala nang kailangang pag-usapan pa. Nagustuhan mo si Lucy Shin sa loob ng maraming taon. Ngayon sa wakas na nakita na niya, naintindihan ko rin na ang taong gusto mo noon pa man ay siya. Pero tinanggihan mo siya. Bakit? Pagod na ako. Ayoko magsalita ng kahit anong nararamdaman ngayon. Ayoko nang umibig. Gusto ko ng kapayapaan. Pero matagal mo na siyang gusto. Hindi ba murang sumuko ngayon? Hindi ito problema. Hindi ba? Kapag pagod na pagod ka? Ako ngayon, nawala lahat ang lakas ko. Tulad ng sinabi mo, sumuko ng tuluyan. Humanap ng dahilan at babala para lumaban. Pinili kong maging masinsinang sumuko. Well, itong magaling kong kaibigan. Binabati kita sa iyong bagong buhay. Miss Shan, handa ng operating room. Maaaring simulan ng operasyon. Salamat, nurse. Mister, ngayon ay kukuha kami ng isang piraso ng iyong tay para sa liver transplant sa batang iyon. Maaari mo bang kumpirmahin ang ito? Okay. Magsisimula ng operasyon. Kunin mo ito. Bigay mo sa akin ng palistis. Do, kamusta siya? Naging matagumpay ang operasyon. Ang pasyente ay kailangan pa ring obserbahan ng ilang sandali. Maaari kang magpagamot pagkatapos mapanood ito. Kailangan pang bumalik ng pasyente sa ward para sa pagmamasid ng ilang araw. Pansamantala muna kayong hindi makakadalaw sa kanya ngayon. Bumalik ka bukas. Salamat, Doc. Ito ay wala kong masyadong pahinga sa mga nakarang araw dahil sa iyong mga iniisip. Magpahinga ka na at bumalik ka bukas. Salamat sa pananatili sa akin ng mga araw na ito. Bakit ang galang mo? Pagkatapos ay bumalik na tayong lahat at magpahinga ng mabuti. Magkita tayo bukas. Sige. Lucy Sheng? Pagod na talaga ako at naghahalusinate. Bakit siya nasa ospital? Nakahiga pa sa ospital. Mukhang kailangan ko na talagang bumalik at matulog ng mahimbing. Ashing, nagdunit ka pa talaga sa putang iyon. Hindi ako papayag na agawin to ng mag-ina niya. Bibigyan kita ng 5 milyon. Hanapin ang babaeng nagangalan siya ni Yue. Patayin mo siya sa pinakamalungkot na paraan. Nasaan ako? Ano to? Bomba? May tao ba dyan? Tulong! Tulong! Kahit sino! Hoy, huwag mong bitawan. Huwag mong bitawan. Ito ang controller ng bomba. Hanggat bumitaw ka, sasabog agad ang bomba sa iyo. Shush! Nakakagulat ba? Shush! Anong ginagawa mo? Pabayaan mo na ako. Anong gagawin ko? Shan Yue, tinuturo kitang bilang matalik kong kaibigan.
Ibinahagi ko ang lahat sa iyo. Sinasabi ko sa iyo ang lahat ng mga sekreto ko. Hindi mo lang inagang lalaki ko at nanganak ka pa ng kaunting kasamaan. Alam ko lahat. Akala ko lang hindi na tayo magkaibigan. Sana mamatay ka na. Pero pinagtagsilan at pinahiya mo ako ng ganito. Hindi ko gusto nito isang masayang kamatayan. Nakita mo ba ang bombang oras sa iyo? Meron itong dalawang paraan ng pagsabog. Basta ilabas mo yung controller. Sasabog agad ang bomba. Kahit na kaya mo panatilihin itong mahigpit, pagbibilang ng kamay, kapag umaabot na sa 0 ang bilang, sasabog pa yan. Gusto kong makita kang mamatay sa kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Gusto kong makita kang tumawa kay Nian bago ka mamatay. Sobrang kakaiba. Sa ganitong paraan lang maibsan ang puot sa puso ko. Sa katunayan, ang mga bagay hindi tulad ng iniisip mo. Nakipaghiwalay ka na kay Lu Zixing nung may asawa ka na rin. Tumahimik ka! Kahit break na kami ni Ashing that time, hindi siya isang tao na maaari mong isipin at madamay. Pero hindi ko siya gusto. Sa katunayan, hindi ko naisip na agawin ng kahit anong mula sa iyo. Nakuha mo lang siya. At hindi mo siya pinapahalagahan. Nag-abroad ka, nagpakasa at nagkaroon ng mga anak sa ibang pagkakataon. Naisip mo ba siya? Dapat mong tanungin ang iyong sarili. Inilayo ka ba sa kanya? Tumahimik ka! Naisip ko lang na sinabi mo ito para maantala ang oras. Maghintay na may magligtas sa iyo. Hindi ako mahulog sa iyong pakulo. Nandito ka lang naghihintay ng kamatayan. Jingshi? 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 Jingshi! Palisin mo ako dali! Bawal para sa'yo nang gawin ito! Jingshi! May tao ba? May tao ba? Kalahating oras lang umalis ang direktor ng doktor. Siya at ang kanyang kapamilya ay hindi pa dumarating. Sasabihan ko na po. Bakit wala pa si Weiwei? Hindi maabot ang tawag. Saang lupa ka napunta? Lu Zixing, anong ginagawa mo sa ospital? Nasaan si Weiwei? Alam mo ba kung nasaan siya? Nandito ako para magsagawa ng surgery. Katapos lang ni Nian sa transplant surgery. Nasa ospital sila. Paano mo nalaman na kaka-opera lang ni Ninian? Kalimutan mo na, hindi ko mapigilan. Wala si Shen Yue dito. Hindi ko siya makontak kahit anong gawin ko. Wala siya dito. Maaari mo bang sabihin sa akin ang mga detalye? Hahanapin ko siya agad. May tao ba dyan? May tao ba? May tao ba? May tao ba? Tumigil ka sa pagsigaw. Walang darating para iligtas ka. Hindi ko inaasahan na patuloy ka pa rin kumakapit. Dapat ba kitang purihin sa iyong pagpupursige? O dapat ko bang sabihin na ikaw ay sakim sa buhay at ako sa kamatayan? Sa katunayan, ang lahat ng ito ay hindi pa huli. Huli na siya, Yue. Dumating tayo sa puntong ito. Ngayon, ikaw o ako ang mamamatay. May isang oras pa. Patuloy ka lang sa pagkikibaka hanggang sa iyong kamatayan. Hihintayin kung sandali na ikaw ay pira-piraso na lang. May tao ba dyan? Halika, niligtas mo ako. Ayoko mamatay dito. May tao ba ba? May tao ba ba? May tao ba ba? Dapat tadahan ako mamatay dito ngayon. Baby. Hindi na kita magkakasama. Paalam. Shen Yue, gusto ko talagang makita mo ito, ang kahihiyan at tinitingnan mo bago ka mamatay. Kung tutuusin, mapupunit ka na agad. Lu Zixing.
Huwag pumunta dito! May bomba! Huwag ka pumunta dito! Ewan mo ako! Pumunta ka pa? Ibig sabihin, mahal mo pa ako? Sapat na para sa isang tao. Mabilis kang pumunta. Pumasok ka na sa puso ko. Ashing, napaka-importante talagang mubang ito sa'yo. Napakahalaga na itataya mo yung buhay para iligtas siya. Dapat ako ang taong halatang mahal mo. Siya ay napakahalaga. Mas mahalaga siya sa lahat ng bagay dito sa mundo. Masyado kang maingay. Mabuti. Piliin mo siya. Tama. Kung gayon, ikaw at siya ay maaaring maging magkasama. Basta kung mamatay ka! Ewan mo ko. Hindi kita hahayaang mamatay. Hindi rin ako mamamatay. Nakalimutan mo ba kung sino ako? Naiintindihan ko mga prinsipyo ng mga timed war crimes. Paraan ako para pigilan siya. Ibigay mo sa akin ang remote. Hindi. Magtiwala ka sa akin. Marami pa akong gustong sabihin sa'yo. Paano ka magiging handa na mamatay? Ibigay mo sa akin ang remote control ng paunti-unti. Ngayon, ibigay mo sa akin ang remote control ng paunti-unti. Hindi. Kung hindi mo kaya, mamamatay ka. Hindi. Kahit mamatay ako, mamamatay ako kasama ka, wala akong pagsisisihan. Mauubusan na tayo ng oras! Tapos, pangako mo sa akin, kung hindi yan gagana, mamamatay tayo na magkasama. Mahal kita. Wei, patawad. Darating ako sa'yo sa susunod kong buhay. Mahal kita. Lucian! 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 Wei, sa wakas gising ka na. Huwag kang gumalaw. Masasaktan ka. Humiga ka lang. Mayroon kang contusion at minor injuries. Kailangan manatili ka sa kama. Ano nangyari kay Lucy Sheng? Sabihin mo sa akin, dali. Patay o buhay. Sabihin mo, dali. Wewe, namatay si Lucy Sheng. Siya? Patay? Tumakbo siya palabas na hawak ang bomba para iligtas ka. Napakalapit ng distansya. Nasusunog na katawan. Walang posibilidad na mabuhay siya. Okay, nakuha ko na. Lumabas muna kayo. Gusto kong magpahinga mag-isa. Huwag kang mag-alala, Weiwei. Huwag kang mag-alala. May alagaan pa akong ninyan at lola. Hindi ko na ito maiisip. Bakit ka namatay? Bakit ka namatay?
Sinasabi ko noon na si Lucy ay isang baliw. Ilang beses ko pa siyang pinagalitan kasi pakiramdam ko hindi kanya mahal. Hindi ko akalain na katatapos lang niyang manligaw kay Nian. Sinubukan na kitang iligtas at kahit na sa kabutihang palad, ang babala ay kontrolado ng pulis tapos na ng buhay niya. Wewe, okay ka lang? Wala. Wewe, oras na natin. Pwede bang mauna ka at hintayin mo ako? May sasabihin na ako kay Lucy Shen. Oo. Ang mga liham na ito ay sinulat sa iyo nung ako ay nasa kolehiyo. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na ipadala ito sa iyo. Isulat ito sa bawat oras. Bago lahat sila ay dinala at kinopya ni Sheshe. Ibinigay sa iyo sa kanyang pangalan. Ako lang walang pangalan na Anino. Wala akong pagkakataong ipadala ito sa iyo habang nabubuhay ka. Ngayon, patay ka na. Susunugin ko ito para sa iyo. Hindi ko alam kung matatanggap mo ito. Itong kantang to lang gusto nating dalawa. Gusto kong basahin ito sa iyo sa huling pagkakataon. Gusto kong tumahimik ka. Parang nawala ka. Ikaw ay nakikinig sa akin mula sa malayo. Hindi ka mahahawakan ng boses ko. Parang lumipad ang mga mata mo. Parang halik. Ang hangin ay nanunuot sa iyong bibig. Tulad ng lahat, mga bagay ang pumupuno sa aking kaluluwa. Lumalabas ka sa lahat ng bagay. Pumupuno sa aking kaluluwa. Ikaw ay tulad na isang panaginip, na isang paru-paro sa aking kaluluwa. Para kang mapanglaw. Gusto kong salitang ito. Tumahimik ka. Parang layo mo. Parang nananaghoy ka. Isang umaawit na paru-paro. Dinggin mo ako sa malayo. Hindi maabot ang boses ko. Iwasan mo akong tahimik sa iyong katahimikan. At hayaan mong gamitin ko ang iyong pangako para kausapin ka. Ang iyong katahimikan ay kasing liwanag ng lampara. Simpleng parang singsing. Para kang gabi. Malungkot sa gitna ng mga bituin. Ang iyong katahimikan ay pangako ng mga bituin. Malayo at maliwanag. Ang nagustuhan ko sa iyo ay tahimik. Parang nawala ka. Malayo at malungkot. Para kang patay. Isang salita sa oras na iyon. Isang ngiti sapat na. At pakiramdam ko hindi totoo ang kaligayahan. At masaya. Lucy Shen, patay ka na. Hindi ako maaawa sa iyo. Hindi rin kita iisipin. Baka maiinlat na naman ako sa isang tao. Sigurado habang buhay ako mabubuhay ng ganito. Pero nakasundo tayo. Welcome kang pumunta dito sa kabilang buhay ko. Huwag kalimutan.